Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Tinanong siya ng media kung ano ang plan B in case na ang Supreme Court i-declare na unconstitutional o invalid ang 2025 national budget. Ito, merong post ang Philippine Star posted 41 minutes ago. Basahin ko. President Marcos on whether the administration has contingency plan in case Supreme Court rules against the 2025 budget. So ito ang sagot ng Pangulo. Ano yung plan B? Reenacted budget o ganon. Ang sagot niya is no. Plan B o no or none. No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So matuloy yung kanilang mga destabilisasyon na ginagawa. So yun po ang sagot ng Pangulo. Bigyan natin ng reaksyon mamaya. So tuloy ko lang yung basahin ng post. Marcos on legal challenge versus 2025 budget. Will let the Solicitor General make the argument before the Supreme Court. We're very confident that our case is strong. So, ito, mas maganda itong pangalawang pahayag kaysa yung nauna, yung no. We don't have a contingency plan. We shut down the government. Wala kaming gagawin. Wala ng gobyerno. Parang ganun ang sinasabi niya. So, anong ibig sabihin nun? Defeatist. Surrender na siya. Wala na. Anong klaseng leader yan? Mas maganda itong pangalawa. Yung legal challenge. Anong gagawin? Yung petition sa Supreme Court. Sabi niya, trabaho ng Solicitor General yan. Siyang ilaban niya sa korte at we are confident. Yan, ganyan sana palagi. Yung ganitong statement, we're very confident that our case is strong. Hindi kami matatalo dyan. Pabayaan mo yung nag-file ng petisyon, haharapin namin yan. Wala kaming ginawang illegal. Everything is within the law. Yan ang magandang pahayag. Di ba? Ang hindi magandang pakinggan is yung no contingency plan. That's very, sa akin hindi katanggap-tanggap yung wala kang contingency plan. Ang buhay natin kasi, very uncertain ang buhay ng tao. Pati na rin itong panggobyerno, may mga ganyan talaga. So, dapat meron tayong plan, may plan A, plan B, plan C. So, dito sa presidente, yung sabi niya, no contingency plan, no plan B, we will shut down the government. Nako, anong klaseng pangulo meron tayo? Tapos ito pa, pinaratangan niya na destabilisasyon ang ginagawa ni na Congressman Unga, PRRD at Atty. Vic Rodriguez at iba pang mga tao na nag-file ng petisyon. Destabilization daw. I don't know, sa tingin nyo, destabilization ba yun? Hindi ba sila ang unang nag-challenge na file a case in the Supreme Court? Karapatan ng bawat Pilipino na dumulog sa korte at yun ang ginawa. Paano maging destabilization ang pagpunta mo sa korte na i-question ang budget? Ang kini-question hindi naman yung GAA. Ang kini-question yung blank items sa BICAM report na inamin na mismo ng chairperson ng Committee on Appropriations. Merong blank. So, who filled in the blanks? Okay lang sana kung yung mga blank items is typographical error, grammatical error, o pwedeng baguhin ng pwedeng
ayusin ng technical staff. Kailang amount yun budget yun Hindi katanggap-tanggap na technical staff ang maglagay ng billions of pesos. Yun ang problema. So, basahin natin ang mga comments. Okay, yung kwan muna. People who reacted. 2,100 people who reacted. Ilan ang tumatawa? 1,800. Tinatawanan nila ang reaksyon ng Pangulo, response ng Pangulo na he will shut down the government. Wala siyang plan B. Surrender na lang. Ilan lang nag-like? 263. Diyan mo makikita ang reaksyon ng taong bayan. Sana ang PCO, yung mga ganitong post tungkol sa pahayag ng Pangulo, i-monitor nila para malaman nila ang pulso ng taong bayan. Tinatawanan. May nabasa akong laugh emoji revolution. Nag-aaklas na ang taong bayan sa pamamagitan ng paglagay ng laugh emoji. Ganun na lang magawa ng tayo. Tawanan mo na lang ganyan ang presidente natin Wala tayong magawa. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. May tama siya. Sabi na, there is no destabilization. It's just obvious. Dismayado sa administration na ito ang mga tao. We have seen too many inconsistencies and weak leadership. We can no longer wait for another election. I speak on behalf of the majority of the Filipino people. We want the President of the Philippines to step down. Lyndon Bonzon, sabi niya, the budget should not have been approved in the first place if there were so many questionable items. Confirms that the Congress and Senate are now big-time buayas. Malala ko yung statement ni former Senate President Drilon. In my 24 years in the Senate, sabi na, this is the most corrupt budget I have ever seen. Sabi. Ed Ong, a leader who blames others has already admitted their own failure inspired by Theodore Roosevelt. Finger pointing ng presidente. Mga destabilizer yan, ang mga nag-file ng petition sa korte. Wens King Baguio, sabi niya, tama si Duterte, Marcos is weak leader. John Sepe, sabi niya, no to shut down, just go down. Pau Arnado, sabi niya, shut down everything, tapos we're very confident. Magkabaliktad Yung una, defeatist. Yung isa naman, overconfident. Ano ba yan? Anyway, so, wala na tayong magawa. Yan ang presidente natin Yan ang binutuhan natin. Ang pagsisisi, palaging nasa huli. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panunod sa ating channel. Yung income na natatanggap dahil sa inyong panunod, nagagamit natin pagtulong sa Talaan Dig Tribe. Okay, so tumutulong tayo pagpapa-repair sa kanilang mga sira-sirang bahay or pagpapatayo ng bagong bahay. Namimigay po tayo ng libreng yero at pako.